Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Tungkol ito sa tanong ni Senator Bam Aquino sa COA Auditor tungkol sa paggamit ng alias. Pinagbabawal ba o pinapayagan sa Joint COA Circular? Sa ikatatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Senator Bam Aquino si dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil kung pinapayagan ba ang paggamit ng aliases o code name sa confidential fund transaction. So ito yung pagtatanong. Si Bam, sabi niya, allowed ba ang code names? Allowed ba ang alias sa inyo? Wamil, based on the provisions of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po ang joint circular as to that. So, sabi ni Aquino, is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds? Wamil, wala, based on my recollection po, even yung dating circular po, buhat nung nag-assume po ako sa ICFAO, meaning ng ICFAO is Intelligence Confidential Fund Accounting Office. Tama ba? Auditing Office. Parang gano'n. Audit Office pala. Wala naman pong provision as to the use of alias. So, bam. So, bawal ang paggamit ng alias. Gusto niyang palabasin, bawal eh. Wamil, the circular is silent po. Bam Aquino. Okay, para sa inyo, kung ang paggamit ng alias ay bawal, pinapalabas niya talagang bawal eh. Hindi importante kung may ibang tao ito, totoong tao ito ba ito, basta yung pangalan na ito binigay sa inyo, ang expectation niyo totoong tao yan. Wamil, based on that, kasi ang katulad nga po yung sinabi ko, document-based po kami, so wala kaming way to determine if that is an alias or not. Bam! Oh, but in general, ang tinatanggap niyong dokumento, dapat totoong tao? Yes po, Your Honor. Makikita mo yung pagka-bias ni Senator Bam Aquino. But okay lang yan. Kasama yan sa reality on the ground. Ang mga senator judges, klarong-klaro, ano yung kinikilingan nila. Ano kaya kung tanungin natin si Senator Bam Aquino? Pagpalagay siya yung confidential agent o tawag namin is deep penetration agent. Bibigyan namin siya ng suporta. Agent Bam Aquino. Papayag ka ba, Agent Bam Aquino, na pagtanggap mo yung suporta sa pagiging agent ni mo, ilagay namin yung exact na pangalan mo? Ano kayang isasagot ni Senator Bam Aquino? Kayo, mga kaibigan na nakikinig, nanonood, kayo yung confidential agent, papasok ka sa teritoryo ng kalaban, magpapanggap ka na miyembro ka sa kanila, may tatanggapin kang suporta sa AFP, PNP o sa gobyerno, papayag ba kayo na ang ilagay doon sa resibo kasi kailangan ng clearing document? Papayag ba kayo na ang pangalan nyo, tunay nyong pangalan ang ilagay? Oh, very common sense lang. The AFP, the PNP, o kahit anong law enforcement agent, it is their duty, it is our duty, it was my duty when I was a commander in the field, pangalagaan yung security ng agent, including his family.
Kaya ginagawa namin yan on the ground. So dahil ginagawa yan, ano ngayon ang kasalanan ni VP Sara? Sa tingin nyo, Office of the President, bilyones ang kanyang confidential funds. Ano sa tingin nyo? Yung mga binigyan nila ng confidential funds, totoong pangalan yung inilagay? I don't think so. Mga alias lahat yan. May narinig akong dalawang intelligence officer. Isa, si General Carlos Kita. Lumaki yan sa intelligence. At isang PNP, nakalimutan ko yung pangalan, in-interview. Parehas ang sinasabi nila na sa intelligence community, ang paggamit ng alias is the norm. Standard na yun. Kaya, sige lang. Pagbigyan na lang natin yan si Senator Bam Aquino. Gusto niyang palabasin na nilabag ni VP Sara yung... Wala naman siya. Silent nga ang silent nga ang circular. Although kung silent, bahala yung gumamit ng intelligence fund o confidential fund. Kaya, maraming Mary Grace Piatos, maraming Andilim, maraming dahil common sense, dapat maproteksyonan ang security ng agent. So, malalat ko tuloy ang aming mga deep penetration na yun. Nung battalion commander ako sa Caraga region, ang galing yung aking intelligence officer. Kuhang-kuha namin ang mga plano ng kalaban. Kasi marami siyang naitanim na agents sa hanay ng NPA. Mamaya-maya may mag-text na yan, Sir, ganito ang plano. Ganito sino ang anong lugar ang aatakihin. Ganito ang nangyari. So, that's the beauty of intelligence operation. If you know yourself and you know your enemy, you need not fear 100 battles, sabi ni Sun Tzu. Knowing the enemy, yan, kailangan mo yan ng intelligence operation. Gamit ka ng confidential funds, gamit ka ng mga alias. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa matabangan na mo ugero nga mga karaan na gid kayo ang ilang atop. So kuan na gid na mga buslot og tuluan na pod ni og muulan. So ila lang gani gibutangan na lang og habol para nga kung muulan dili kayo sila matuluan. So karon niya pila na ni katuig ang imong balay nga mga buslot na? Pito naman katuig mo. Pito na katuig. So dugay-dugay na gyud. Oo, so unsay kuan ngano man niya sa pito na katuig wala mo nakapalit og yero para lang nga mapulian ang inyong atop. Oh, tungod gid sa kalisod. Tungod sa kalisod. Gamo sa rabi ta. Gamo. Adlaw ra og 200 ang adlaw ra gyud. 200 ang adlaw. So kuan lang gyud dito lang gyud sa pagkaon lang mataman. Pagkaon. Oo. So naa kay kuan niya kanang estudyante nga naga-eskwela pa karon. Na Naa. So pila ka buok imong estudyante? upat. Upat. So kulangon pa gid ang tag 200 nga adlaw nimo. Ulang gyud. Oo, so walay na budget para sa yero. Wala gyud. Oo. No nga gitawangan ko ninyo. Oo. Nakatupra gid ko sa akong sin nga pila na katuig. Oo. Salamat po sa nagtabang sa kuha. Oo, lagi. Nga dili na kaya maulanan. Di na gyud. Asa man imong asawa karon niya? Naglakaw man. Naglakaw siya. So
ikaw lang ang nakakaroon sa balay. So salamat kayo.